Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, sa Kitabus Salah, al-Babul Khamis Ashar, Salatul Janazah wa Ahkamu al-Janaiz. Ang sala para sa namatay at ang mga ahkam na may kinalaman dito. Natalakay na natin yung paghuhugas sa patay, yung pagbalot sa patay, at ngayon insyaAllah, yung mismong sala na ng Salatul Janazah. Yung mismong Salatul Janazah, insyaAllah. Al-Mas'alatu Rabi'ah, As-Salatu Alal Mayyit. Ang sala alal mayyit, kumbaga, ipinagdarasal natin yung patay. Dito, umihiling tayo kay Allah ng una ng kapatawaran niya at habag para doon sa namatay. At ito na mismo yung tinatawag na Salatul Janazah. Salatul Janazah, sala para sa janazah, na yung janazah, yung bangkay na maaaring tutukoy ito sa lalaki man o babae na Muslim na namatay. Pareho lang. Sa sinasabi, as-salatu alal mayyiti fardu kifaya. Ang sala ng Salatul Janazah, ito ay fardu kifaya. Okay? Fardu kifaya. Na kifaya, ibig sabihin, idha fa'alaha al-ba'du, sakatal ithm alal baqin. Sakatal ithmu alal baqin. Kapag ginawa na ito ng ilan sa mga tao, ay nawawala na ang kasalanan o pananagutan sa natitira pang mga tao kahit hindi sila nagsala ng Salatul Janazah. Pero syempre, sa fardu kifaya, merong tinatawag na mikdar o sukat kung paanong nasasabi na natupad na ang kifaya. Okay? Binabanggit ko ito kasi nabanggit natin tungkol doon sa jihad nung nakaraan. Fardu kifaya ang jihad. Pero kung kulang pa ang nagji-jihad, maaaring aabot ito sa antas ng fardu ain. Nandiyan na yung kalaban, tapos tatlo sa atin nagji-jihad, kulang sila. Lahat tayo mag-jihad na. Okay? Lahat tayo ay mag-jihad na. Maaari siyang aabot sukdulan sa ganoon. Sa adan, sapat ng isa lang talaga na mag-aadan. At ganito rin dito sa pagiging fardu kifaya ng Salatul Janazah. Halimbawa sa Jama'ah, 10 tayo dito. 10 tayo. Tapos namatay ako. Lahat pala kayo may sama ng loob sa akin. Nagsala isa lang. So sa ganung pagkakataon, maaring natupad na rin yung kifaya sa pagkakataon na yon. Okay? So merong kumbaga tukoy na hangganan yung kifaya. Sa da'wa naman, katulad din ng jihad. Kung sa isang lugar merong nagdada'wa, pero kulang sila, hindi sapat para maparatingan ng mensaheng lahat ng tao, kailangan dagdagan yung gumagawa ng kifaya na yun, o fardu kifaya na yun. So ganun inuunawa ang fardu kifaya. Hindi porke, kumbaga, meron ng ilang gumagawa. So dapat alam natin kung nagiging sapat ba yung kifaya na ginagawa nila. Sa adan, isa lang talaga. Sa Salatul Janazah, so kung merong isa na magsasala ng janazah, inshallah, pwede na. At Salatul Eid, ganun din. Kung yung iba ayaw nila mag-Salatul Eid, at nagawa na ito ng ilan sa mga tao, pwede rin. Pero hindi magandang asal ng Muslim
Salatul Janaza man yan o Salatul Eid, nakatabi ka na lang ng masjid. Minsan nga may gago talaga nandun na sa loob ng masjid, ayaw pa sumama sa Salatul Janaza. May ganun ako nasasaksihan minsan, lalo na sa Quiapo. Daming kumag dun Sa Quiapo, may yung masjid doon, yung Golden Mosque. Andyan na yung janaza, andyan na yung pagkakataon para magka-reward. Ayaw nila. Ando sila nakatayo. Pag niyaya mo, halika, Salatul Janaza. Ayaw mo na, pardo kifaya naman yan So isipin yun, parang minaliit nila yung gantimpala ng Salatul Janaza. Anong klaseng Muslim ang nagmamaliit sa anumang gantimpala? Okay? So hindi magandang ugali ng tao yan na katabi lang siya ng masjid, o minsan nandun sa loob ng masjid. Tapos naroon ng pagkakataon na magkaroon ng gantimpala na hindi naman naaabala sa kanya. Tapos hindi pa rin niya kinuha. Meron siyang problema. Maaring meron siyang problema. So yung dalil nga dito na ito ay fardu kifaya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fi man mata wa alaihi daynun. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa isang namatay na may utang. Hadith ito na iniulat ni Imam Muslim, Sallu ala sahibikum, magsala kayo sa inyong kasama o para sa inyong kasama. Tinutukoy dito na sallu, yung Salatul Janaza. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama, yawma mautu an-Najashi, yawma mautin Najashi, sa araw na namatay ang Najashi, yung hari ng Ethiopia, na nagkupkop sa kanila doon sa unang hijrah. Sinabi niya, inna akhan lakum kadmat, tunay na meron kayong kapatid na namatay, faqumu fasallu alayhi. Kaya tumayo kayo at magsala para sa kanya ng Salatul Janaza. At ginawa nila ito, Salatul Gaib, nandun sila sa Madina, yung Najashi na namatay doon sa Habasha. At minsan na natin ginawa dito yung Salatul Gaib para kay Muhammad Ramos nung namatay siya. So yun siya. Ito ay, ang hukom dito ay fardu kifaya. Al-mas'alatul khamisa, pang-limang aralin, syurutus salati alal mayyiti wa arkanuha wa sunanuha. Ang mga kondisyon upang matupad ang Salatul Janaza, ang mga rukun nito at ang mga sunna rito. So katulad lang din sa sala na fard, Fajar, Duhur, Asr, Maghrib, Isya, ganun din. Merong kondisyon, merong arkan, merong sunan. So undol sa mga syurut, so ang syurut, anong ibig sabihin ng syurut? Dapat matupad bago ang gawaing pagsamba. Yun ang pinagkaiba ng syurut. Ang rukun, wajibat o arkan, wajibat at sunan, nangyayari habang ginagawa yung pagsamba. Okay? Yun ang distinction nila. At ang rukun, kapag hindi ginawa, sinasadya o hindi sinasadya, sira ang sala. Liban na lang nababalikan ito o itatama yung pagkakamali. Ang wajib, yung sa rukun, balikan natin rukun. Itama yung pagkakamali kasama yung sujudus sahwi. Pag wajib, hindi mo nagawa ng sinasadya, sira ang sala. Hindi mo sinasadya, hindi sira ang sala kahit hindi mo siya balikan, pero may sujudus sahwi. Yung sunnah sa sala, gawin mo man o hindi ng sinasadya o hindi sinasadya, walang problema. Kasi sunnah, hindi siya obligado, hindi siya haligi ng sala. So yun yung distinction ng mga apat na ito. So sa mga syurut, o syurutuha kalati, ang mga kondisyon nito ay ang mga sumusunod. Siyempre, an-niyah. So kailangan mag-i-intensyon ng tao na magsasala siya ng Salatul Janaza. Mag-i-intensyon siya ng Salatul Janaza. Na malinaw talaga ang kanyang intensyon, insyaAllah. Ngayon, paano yun halimbawa? Nangyari talaga yun Nangyari nga sa akin minsan yun. Salatul Janaza, pero nung nagtakbir yung imam ng pangalawang takbir,
Yung salatul janaza kasi takbir ang tawag, hindi rakaah. Kasi wala namang ruku. So yung 4 na takbir na yun, takbirat ang tawag, hindi ruku. Hindi rakaah kasi wala namang ruku. So minsan nangyari, magtatakbir yung imam, pangalawang takbir, tapos ikaw magruruku. Nakalimot ka. So walang problema yun. Kasi sa umpisa pa lang, alam mo naman na salatul janaza. Yung nga lang, sa kalagitnaan, nakalimutan mo na salatul janaza pala yun. So walang problema, inshallah. Hindi ibig sabihin na nagbago ang intention mo. Nagkamali ka lang talaga. Pero nga doon sa salatul janaza, kapag nagkamali ka ng ganung pagkakamali, kasi wala namang ruku, wala namang wala namang ruku at sujud sa salatul janaza, wala nang sujudus sahwi. Hindi kung magruku ka, tumayo ka lang ulit, tapos i-recite mo na yung, i-recite sa pangalawang takbir, yung sala ala nabi. Okay? So, i-recite mo lang yun, walang problema. Inshallah. So, yung niyah. Pangalawa yung taklif. Taklif, ibig sabihin, syempre, ito na yung tinutukoy dito yung bulog, yung nasa hustong edad ang Muslim. So, kailangan nasa hustong edad siya. At mapapabilang din sa taklif, syempre, yung siya ay nasa matinong pag-iisip. Okay? So, sila yung mukallaf. So, kung yung tao, bata, wala pa sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga, pwedeng hindi siya magsala ng janaza. O hindi siya kabilang doon sa marapat na tumugon sa pagiging fardo kifaya. Yung baliw, ganun din. Siyempre kahit yung sala na faraid, hindi rin siya magsasala nito. Sumunod na kondisyon, istikbalul kibla, ang pagharap sa kibla. So nakaharap pa rin sa kibla yung mga nagsasala. Yung patay, yung bangkay, yung janasa, nasa harapan sila ng mga tao. Kung ang imam ay nasa harap siya ng imam. Pero kung yung imam, minsan mangyayari na napakaraming tao, yung imam, ka-level na niya yung unang saf, nandun siya sa gitna ng saf, andun pa rin, pareho lang sa harapan ng imam. Kasi ang posisyon ng janaza ay may kinalaman sa kung ito ba ay lalaki o babae. Mababanggit din yun dito. Kung lalaki, nakatayo ang imam sa may ulo, at kung babae, nakatayo ang imam doon sa may bewang. Ngayon kung magkakasama yung lalaki at babae, pareho lang. I-arrange sila, naka-atras yung iba, kumbaga. Mas malapit sa imam yung lalaki na namatay. May nangyari yan minsan. Isang buong pamilya sila patay. Vehicular accident. So yung lalaki nasa unahan, malapit sa imam. Tapos nakatapat yung ulo niya sa imam. Tapos yung asawa niyang babae, yung bewang niya nakatapat, yung bewang ng babae nakatapat doon sa ulo ng lalaki na nakatapat din sa imam. So ganun yung magiging pwesto. Lalaki muna, tapos babae, tapos yung mga bata, kung meron man. So nakaharap sa kibla yung mga magsasala. Satrul aura, ganun din, kasi sala pa rin ito. Wala itong ruku, wala itong sujud, pero ang salatul janaza ay sala pa rin. Kaya kailangan ng satrul aura. Ijtinabun najasa, syempre pagiging malinis ng tao mula sa najis, yung kanyang katawan, damit at lugar ng pagsasalahan ay dapat malinis mula sa najasa. Yung dumi o ihi o dugo ng anumang tao o hayop. Dahil nga, ang salatul janaza li'annaha minas salawat. Ang salatul janaza ay kabilang sa mga sala. Wa hudurul mayyit bayna yaday al-musalli in kana bil balad. So yung isa sa mga kondisyon din, dapat naroon yung patay kung siya ay taga-roon sa lugar na yun. Ano ibig sabihin nito? Sabihin may mamatay sa atin dito halimbawa. Kumbaga, namatay siya, di ba? Hintayin natin na makarating yung patay.
Hindi yung mauuna tayo magsala ng salatul janasa, isipin natin, pwede naman magsalatul gaib. Hindi, hintayin natin na dumating yun. Saka tayo magsasala ng salatul janasa para sa kanya. Okay? Yung hudurul mayyit, ito yung tinutukoy dito. So, dapat naroon yung patay. Ngayon doon kay Muhammad Ramos, nasa kabilang bayan lang naman yun, hindi na kasi talaga tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapagsala para sa kanya. At gayon din, pandemic, mahigpit. So talagang itinakbo na siya agad galing sa ospital papunta ng saan ba siya nilibing? Pangasinan? Sa Pangasinan. So wala na nga nakadalaw dun sa kanya sa ospital, wala na. Nung di ba pagdating natin doon, patay na raw siya? Sabi, no? So namatay din siya agad. So kaya nagkaroon na lang dito ng salatul gaib pagkatapos ng Eid pa yun, di ba? Idul Adha. Pagkatapos sa salatul Idul Adha, kami rito, salatul gaib. So kung taga ron sa lugar na yon yung patay, so pwedeng hintayin yung patay. At gayon din, ibig sabihin din nito, kung taga ron yung patay, ibig sabihin malapit lang, puntahan nyo na siya. Merong namatay dito. Tapos yung parok magsasala ng salatul gaib. Hindi na, kasi malapit na yun eh. Punta sila rito kung gusto nilang magsala ng salatul janasa. Pupunta sila rito. Kasi may tuturing na, kumbaga isang bayan lang, malapit na lang naman yung San Juan dito sa atin. So ito yung tinutukoy dito na hudurul mayyit, bayna yadayil musalli, dapat naroon yung patay sa harap ng mga magsasala ng salatul janasa, in kana bilbalad. Kung ito ay mangyayari, yung namatay ay nandoon o taga roon sa lugar na yun. Yun ang ibig sabihin nito. Wa islamul musalli wal musalla alayhi. So dapat Muslim yung magsasala ng salatul janaza. Muslim lang ang pwedeng magsala ng salatul janaza. At ito mas mahalaga, Muslim lang ang pwedeng pagsalahan ng salatul janaza. Kaya kasi pinapaalala ko palagi, so dapat yung Muslim matapat. Kung yung mahal mo sa buhay, halimbawa mamatay, tapos alam mo naman hindi nagsasala, alam mo naman hindi naniniwala sa mga pinaniniwalaan ng mga Muslim, basta nakatira lang siya sa lugar ng mga Muslim, tapos nung namatay, sasabihin mo sa mga Muslim, hugasan, pagsalahan ng janasa, ilibing sa sementeryo ng mga Muslim, yun ay panghahamak sa relihiyon. Okay, yun ay panghahamak sa relihiyon. Kung meron tayong mahal sa buhay, kahit anak pa natin yan, hindi nagsasala, hindi natin yan pwedeng pagsasalahan. Kaya lilinlangin natin yung mga Muslim, paniniwalaan natin sila na nagsasala yung tao na yan. Si Choco, hindi nagsasala. Mamatay si Choco. Hindi ko kayo lulukuhin na magsala tayo ng janasa sa kanya. O hugasan natin siya o ililibing natin siya sa libingan ng mga Muslim. Tatapon ko sa sapa yan. Nililibing. Nililibing. So dapat matapat yung Muslim. Kasi wala rin saysay eh. Sige, maloko niya yung mga Muslim o nagkasala na siya. O kapag yung halimbawa asawa niya, di ba? Hindi naman nagsasala talaga. Hindi naman talaga Muslim, nagmumuslim-musliman lang, nakikisama lang. Sige, mapagsalahan siya ng Muslim. Anong saysay nun? Papatawarin ba siya ni Allah? Hindi rin. Hindi rin siya patatawarin ni Allah. Hindi maloloko ng tao si Allah. At syempre, wataharatuhuma walaw biturabin liudurin. Taharatahuma, ibig sabihin, dapat nasa kalagayan ng tahara, pareho yung nagsasala at yung pinagsasalahan. Yung patay at saka yung nagsasala na buhay. Tahara, ang tinutukoy dito ng tahara, yung tahara mula sa hadath. Yun ang tinutukoy dito ng tahara. Na iba pa siya syempre doon sa ijtinabun najasa. Yung tahara ng nagsasala, makakamit sa pamagitan ng wudu at gusul, at yung tahara, inshallah, ng pagsasalahan, syempre sa pamagitan ng paghugas sa kanya. O kahit ano pang paraan
katulad nga ng tayammum na lang, yung sa pamagitan na lang ng lupa kung merong mabigat na kadahilanan. Okay, katulad ng tatalakay na natin, kung grabe yung pinsala doon sa bangkay, so pwede siyang gawan na lang ng tayammum, inshallah. So doon sa mga haligi ng salatul janaza, yan nabanggit na natin kanina nung ibig sabihin ng haligi. Warkanuha kalati, al-qiyamu min kadirin fi fardiha. So rukun ang pagtayo para sa sinumang merong kakayanan na tumayo. Amoy tuyo Inshallah. So rukun din yung tumayo. Li'annaha salatun wajabal qiyamu fiha kal mafruda. So dapat nakatayo din yung may kakayanan na tumayo sa salatul janaza katulad ng kung paanong tumatayo ang tao para sa sala na obligado. Wat takbiratul arba. Yung 4 na takbir, yun ay puro rukun. So paano yung kada? Halimbawa, na-late ka sa pagdating, dumating ka pangalawang takbir na, pareho lang. Pag nagtaslim yung imam, Assalamualaikum warahmatullah, hindi magtakbir ka, pang-4. At kung ano yung maabutan mo, kumbaga, naabutan mo pangalawang takbir na, ano yung sinasabi sa pangalawang takbir? Salalan Nabi, di ba? Ikaw unang takbir ka pa lang, hindi suratul Fatiha basahin mo. So para nandun pa rin yung tartib, pagkakasunod-sunod sa pagkakagawa mo kahit ikaw ay late sa pagpasok dun sa salatul janaza. Sinabi nga rito, lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kabbara alan najashi arba'an. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsala para sa Najashi ng 4 na takbir para doon sa salatul janaza. At ito na. Wa qira'atul Fatiha li umumi hadith la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Hadith ito na iniulat ni Imam Muslim. Yung hadith sabi, walang sala sa sino man na hindi nagbasa ng Ummul Quran. Nanay ng Quran, tinutukoy dito yung suratul Fatiha. So kahit sa salatul janaza ay mayroong pag-recite ng suratul Fatiha. Wassala ala nabi. Ito na yung nire-recite sa pangalawang takbir. Rukun din yun. Yung Allahumma salli ala Muhammad, yung mismong nire-recite sa dulo ng sala, yun. Wad du'a'u lil mayyit, at yung dua para sa namatay. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idha sallaytum alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a. Iniwalat ito ni Abu Dawud. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nagsala kayo para sa namatay, ay gawin ninyong dalisay para sa kanya ang dua, yung panalangin para sa kanya na siya ay mapatawad at kahabagan ni Allah at iba pang mga katulad nito. So merong mga naiulat na mga dua sa janaza sa pangatlong takbir na humihiling ng habag. Halimbawa, sasabihin ng tao, Allahumma arhamhu, wagfir lahu, wadkhilhul jannah, o mga bagay na katulad nun. Siyempre, meron ding mga iba pang dua na pwede mong magawa na personal na dua. At sinasabi pa ng ibang scholar, kung hindi mo alam ang dua sa Arabic, so pwede sa ibang wika, inshallah, dahil sa kawalan mo ng kakayanan na magdua sa wikang Arabic, walang problema. Pero kung may kakayanan ka, kahit balubuloktot na Arabic, gawin mo. Inshallah. Wassalamu li umumi hadith, at ganyan nga sa dulo nito, yung pang-4 na takbir, salam na lang yung gagawin doon. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha at taslim. Ang dulo ng sala ay ang taslim. Wa tartibu bainal arkani fala yuqaddim ruknan alal akhar. Ito na yung sinasabi ko kanina. So dapat naka-arrange yung pagkakagawa ng
salatul janasa. Kaya kung nakarating ka pangalawang takbir na o pangatlo, minsan hindi mo naman alam kung ano bang pang ilang takbir na. Basta pagsama mo doon sa jamaa, sa saf, una mong i-recite Fatiha. Okay, kahit nasa pang-apat pa sila na na takbir at magtataslim na sila, tapusin mo yung Fatiha, tapos kumpletuhin mo yung yung natitira. Paano halimbawa, yung habang nagsasala ka, kinuha na yung patay, binuhat na. Depende. Kung halimbawa, may panahon pa, inshallah, na matapos mo yung sala ng janasa, kasi mabilis lang naman yun eh. Allahu Akbar, Suratul Fatiha, Allahu Akbar, sala ng Nabi, Allahu Akbar, dua. Hindi pwede mo nang paiklian yung dua, tapos magtaslim ka na. Pero kung halimbawang nandun ka sa gitna at masasagasaan ka ng mga tao na magbubuhat ng janasa kasi nagmamadali nga yung mga Muslim sa paglilibing, di putulin mo na yung yung sala mo at tumabi ka na lang. Kung gusto mo, pwede ka namang sumama din sa paglilibing. Kasi maaring mangyari din na nagpapahintulot yung mga scholar na maaring magkaroon ng salatul janasa doon mismo sa makbara para sa sino mang hindi pa nakapagsala ng salatul janasa doon sa namatay. Kung gusto mo, doon ka na magsala. Doon ka na magsala. Kasi, di ba, bakit ganun? Di ba, pag binuhat na yung patay, so kung halimbawa matatapos mo na yung sala, di tapusin mo. Pero kung wala na yung patay, kumbaga, ang inabutan mo, pang-apat, so wala na talaga yung nagre-recite ka pa lang nung hindi mo pa tapos yung Fatiha, wala na yung patay, nakalabas na ng masjid. So patuloy mo na lang yung sala kung gano'n. Kasi dapat naroon yung patay sa harapan mo para makapagsala ka ng janasa para sa kanya, inshallah. Na yun nga, dito, hindi pwedeng mauuna yung iba pa. So kung naabutan mo, una mong i-recite palagi ang Fatiha. At panghuli, yung mga sunna sa salatul janaza, raf'ul yadain ma'a kulli takbira, pagtataas ng kamay sa bawat takbir. So katulad sa takbiratul ihram, pagtataas ng kamay, Allahu Akbar, ganoon. Wal isti'adatu qabla al-qira'ah. Ngayon din sunna yung isti'ada bago ang qira'ah. Ang tinutukoy ditong qira'ah ng Fatiha. Yun lang, isang isti'ada lang. Doon sa pangalawang takbir, bago magsala ala Nabi, hindi mo na kailangan mag-isti'ada doon. Kasi isa lang naman talaga ang isti'ada sa sala. Bago ang Suratul Fatiha sa unang raka'ah. At sunna rin, wa an yad'u li nafsihi lil muslimin. So kanina, sabi, wajib yung magdua para sa namatay. Pero sunna na magdua ka para sa iyong sarili at para sa mga Muslim sa pangkalahatan. At siyempre sunna al-israru bil qira'ah. So sunna na yung pagbasa mo ng Suratul Fatiha ay sa israr. Ibig sabihin mahina na pagre-recite ng Suratul Fatiha. Kumbaga sa salatul janaza walang dito. Walang kumbaga walang jahriya, walang jahar sa pagbasa ng Suratul Fatiha. Okay? Ngayon balikan natin yung yung usapin dito, yung israr. Mahalaga ito Kapag sinabing israr fil qira'ah, ibig sabihin yung mahinang pagbasa. Ang iba kasing Muslim kapag ganito, di ba, halimbawa duhur, asr, o kaya yung pangatlong raka ng Maghrib, pangatlo pang-apat ng Isya, tahimik talaga sila. Hindi ganun ang israr. Ang israr na tinutukoy dito, gumagalaw ang iyong bibig at naririnig mo ang iyong sarili sa pag-recite mo ng Fatiha, lalo na. Intindihan nyo? Yun ang israr na naririnig mo ang iyong sarili. Kasi katulad nga ng mga nauulat, inulat ng mga sahaba sa salatul duhur, nakikita raw nila na gumagalaw ang balbas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakatalikod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Kasi siya yung imam. Pero nakikita nilang gumagalaw yung balbas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, tahimik yung salatul duhur,
pero gumagalaw yung kanyang bibig. So ganun dapat ang pag-recite. Okay? Israr na sapat na naririnig mong iyong sarili. At actually, isa itong paraan para magkamit ka ng khusyu. Yung naririnig mong iyong sarili. Pero kung naman masyadong lakasan, na-istorbo mo na yung katabi mo, na naririnig ka na ng katabi. Sapat na naririnig mo ang iyong sarili, inshallah. So, ganun ang israr bil qiraah. Yung israr, ibig sabihin, pagiging mahina, pagiging sekreto ng pagbasa, na hindi ito maririnig ng iba, pero dapat naririnig ng iyong sarili. Halimbawa, kahit sa iba pang mga bagay, yung dua bago pumasok ng CR, i-recite mo talaga yun. Dapat may boses. Yung dua, pagpasok at paglabas sa masjid, pareho din, may boses yan. Hindi yun nasa isip lang. Kasi yun ay qiraah o binabasa o nire-recite na mga adhkar o pag-aalala kay Allah. So tutuloy natin ito next week, inshallah. So meron pang ilang mga natitira bago natin talakayin yung Kitabuz Zakah, yung oras ng salah para sa Salatul Janaza, yung pagbuhat sa janaza, paglibing sa janaza, at iba pang mga bagay na may kinalaman dito, inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.